Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Andre Diaz at ito ang Intelligence. Simulan natin ang balitaan ng di umanong na-discover ang cellphone na 3 araw na nasa loob ng puwet ng isa sa mga bilanggo ng New Bilibid Prison or NBP. Nagbabalita, Jasper Balino. Ibinunyag ni Bureau of Correction Director General Gregorio Catapon Jr. na nagkakasya ang cellphone na may kasamang charger at tabako sa arin ng dalok sa pagpapasilip papasok ng New Bilibid Prison. Sinilalim sa emergency surgery nang hindi may lawas ang tinatawag na cellphone sa loob ng 3 araw na itinago sa puwet. Anya, na mayayari ang pagpasok ng mga kontrabado kabilang din ng illegal na droga. At dahil sa conjugal visit, para sa balitang current events, Jasper Balino. Hindi inaasahang pagtaas ng inflation rate o ang pagbilis ng pagmahal ng mga presyo ng bilihin kaya't nagulat ang mga mamimili kumpara noong Marso. Nagbabalita, Roslyn Fabi. 3.8% na inflation rate o bilis na pagmahal ng mga bilihing na itala nitong Abril. Bahagya mas mataas ito kumpara noong Marso. Ang pangunahing dahilan ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain kung saan nangunguna ang bigas, sibuyas at serbisyong restaurant at accommodation. Mas ramdam na tinatawag na Pulse of the Poor ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Muli, ito po si Roslyn Fabi, ang iyong tagapaghatid ng balitang tapat at maaasahan. Pakinggan naman natin ang weather report ni Bea Villaraz. O Bea, ano masasabi mo sa ating weather report ngayong araw na ito? Inaasahan ba makakaranas ng ulan o patuloy pa din ang pagdagsa ng mainit na panahon? Ang masasabi ko lang sa Diaz ay aabot sa 30 lugar ng bansa, posibleng makapagtala ng danger level na heat index ngayong araw ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, 47 degrees Celsius sa Pangasinan at Cagayan, 45 degrees Celsius naman sa Ilocos Norte at Camarines Sur, 44 degrees Celsius naman sa La Union at Samar. Posible ding umabot sa 43 degrees Celsius sa Isabela, Batangas, Cavite at Iloilo. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, Masbate City, Tacloban, Leyte. Paalala sa mga kababayan, uminom ng maraming tubig at iwasan ang matinding sikat ng araw. Muli, ako nga pala si Benicol O. Villarasa, ang inyong tagapagbalita. Maraming salamat at magandang araw. Ibinagayway na naman ng ating mga kababayang atletang Pilipino ang watakot ng Pilipinas dahil sila'y nakasukit ng 5 medalya sa 2024 Hong Kong Athletic Championship. Sa kanilang pagdalo, ginawa nila ang buo nilang makakaya upang makakuha ng mga medalya. Nagbabalita, Aldrin Damasco. 5 medalya ang nauwi ng mga Pilipino atleta mula po sa 2024 Hong Kong Athletics Championships. Gold medalist siya sa Ilorania sa Men's Open 800 meter. Natapos niya ito sa 1 minute and 52.11 seconds. Gold din para kay Christina Nat na natapos ang Women's 100 meters sa 11.52 seconds. Sa 57.15 seconds naman, nag-set ng tournament record si Lauren Hoffman para makakuha ng gold sa Women's Open 400 meters hurdles. Nakalaban niya roon ng Kapwa Pinoy na si Robin Brown na nakakuha naman na silver. Bronze naman para John Ray Ubas sa long jump. Para sa Balita Sports, Aldrin Damasco. Nagulantang ang lahat nang biglang sumingit sa concert ng bandang Orange and Lemons si Francine Diaz, kaya nagkagulo ang mga organizers pati ang nasabing band. Nagbabalita, Noreen Andalis. Orange and Lemon na dismaya matapos umanong sumingit sa kanilang performance sa actress na si Francine Diaz sa concert ng San Jose Occidental, Mindoro. Nagsisoundcheck na ang Orange and Lemon na bigla na lang tawagin ng host si Francine Diaz. Diretso naman nag-perform si Francine. Tila nainis ang frontman ng banda na si Clem Castro. Ilang saglit pa umalis ang banda sa stage. Bumalik na lang ang Orange and Lemon matapos kumanta ni Francine Diaz. Pero bago mag-perform, may kahulugang mensahe si Clem.
Ani niya, para sa kapwa artist, sana naman walang sumisingit. Respeto, wala pang pahayag kaugnayan sa issue, ang banda o si Francine o kahit ang lokal na pamahalaan ng San Jose. Maraming salamat sa pagtutok sa ating showbiz news. Hanggang sa susunod na update. Marian Rivera, the primetime queen. Pinahangaan lahat ng gawin niya ang makeup challenge transformation ala Marimar na ginanap niya noong 2007. Nagbabalita, Angel Libasco. Pumasa sa barang makeup transformation si primetime queen Marian Rivera. Putting her on twist, umayon si Marian ala Marimar. Kuwang-kuha niya from costume to dance move. Kaya trending ang entry. Halos 37 million views na ito sa Facebook and Instagram. Another achievement test sa Kapuso star na may 30 million followers sa Facebook. Yan po lamang ang viral news natin for today. Muli, ako si Angel Ibasco, ang inyong tagapagbalita sa viral news. May bagong katuwang ang Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippines. Ocean tugboat ito na may water cannon, oil spill prevention, at makakapaglagay ng palatandaan para markahan ang ating teritoryo. Nagbabalita, Denver Sereno. Hindi biro ang nararanasang harassment ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Karamihan ay nagbabanggaan o kaya binabaril ng water cannon ng China Coast Guard. Dito papasok ang ating bagong asset, ang bagong ocean tugboat na pwedeng sumaklolo sa ating mga barko. Kaya nitong umalalay sa ating mga barko sa pagbabantay sa West Philippine Sea. May mga features din ito katulad ng water cannon na angkop gamitin sa emergencies at may kakayahan ito sa firefighting, kaya't malaking tulong ito. Ginawaran ito upang protektahan at bantayan ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay nagpaplano pa rin ang Philippine Navy tungkol dito. Muli, ako sa Denver, nagbabalita, Pilipinas. Muli, ako si Andre Diaz, ang inyong tagapaghatid ng balita. At ito ang Intellicast. Talas ng isip, susi sa bawat impormasyon.